This is your number one good vibe station, GV 99.1. Ganun ba talaga ang mga babae, DJ Kakay? Hindi ko naman nilalahat at huwag niyo naman sana akong masamain. Pero sana kasi, tapatin niyo naman kaming mga lalaki kung anong totoo niyong nararamdaman. Nakakabaliw kasi, nakakawala sa sarili. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Jiro. Sa loob ng 6 na buwan, may nililigawan ako. Si Maika. Matagal ko na siyang crush, DJ Kakay. Bukod kasi sa maganda, magaling pa siyang kumanta. Choir siya sa church kung saan ako madalas na nagsisimba at parang hulog talaga siya ng langit sa akin, DJ Kakay. Hindi naging mahirap para sa akin na umamin sa kanya ng nararamdaman ko. Or umpisa pa lang ay desidido naman ako na ligawan siya at ipakita sa kanya na karapat dapat ako. Jiro! Andito ka ulit? Oo kamusta? Di ba nagsimba ka din kahapon? Wow ha, ang sipag mo magsimba. Gusto lang talaga kitang makita. Hindi kita nakausap kahapon Kaya pwede ba kitang makausap ngayon? Sige, kaso uuwi na sana ako Hihahatid na kita. Naku, nakakahiya naman. Gusto mo ba kumain muna tayo? Nagmerenda ka na ba? Hindi pa nga Sige, tara, pwede naman. Yung sa Facebook mo pala, Maika, nag-send ako ng friend request sa'yo. Ay, sorry. Hindi pa kasi ako nakakapag-online Check ko mamaya. Sige, akala ko naman ayaw mo akong maging friend sa FB. Uy, halata ba? Joke lang, Jiro. Ito naman. Ouch naman, Maika. Joke nga lang. Biro lang. We, totoo ata Ayaw mo akong i-accept sa friend request ko. I-accept nga kita mamaya. Baka umiyak ka pa dyan. Buti alam mo, talagang iyak ako. Sinasaktan mo feelings ko Wow, cute mo naman masaktan, Jiro. Uy. Tara na nga. Diyan na lang tayo kumain, no? Masarap Paris dyan. Tara. Simula na makilala at maging kaibigan ko si Maika, talagang alam kong may pagka-prangka at straightforward siya na tao. Yun din ang nagustuhan ko sa kanya, DJ Kakay. Kaya nagkaroon din ako ng lakas ng loob na diretsyong umamin sa kanya pagkatapos namin kumain ng pares. At habang naglalakad na kami papunta sa sakayan ng jeep noon... Maika, yung tungkol pala sa sasabihin ko sa'yo. Ano nga kasi yun, Jiro? Pinaghihintay mo pa ako Single ka naman, di ba? Single din ako. Single tayo. Bakit? Alam kong biglaan to pero, nakakahiya. Nahihiya ako sa'yo. Ito naman, sige na, sabihin mo na, Jiro. Ayan na yung sakayan ng jeep, Kinakabahan ako Sasabihin mo ba o sasakay na ako ng jeep? Sabihin mo na, dali. Teka lang. Maika, wag ka muna sumakay. Jiro? O sige na nga. Pero sabihin mo na kung ano yung sasabihin mo, ha? Crush kita, Maika. Gusto kita. At gusto sana kitang ligawan. Ha? Liligawan mo ko, Jiro? Kung papayag ka, Maika. Seryoso ka ba? Seryoso ako. Gusto ko din na mas makilala at mapalapit sa'yo. Sige. Kung gusto mo talaga akong ligawan, pumapayag naman ako, Jiro. Tsaka, gusto ko din na mas makilala ka pa. Habang nililigawan ko siya, talagang lahat ay ginawa ko para sa kanya, DJ Kakay. Susundin ko siya sa school, ipagluluto ng pagkain, ililibre sa mga paglabas-labas namin, bibigyan ng bulaklak at lagi ko din siyang pinupusuan sa mga post niya. Hindi lang yan, nakilala ko din ang parents at pamilya niya. Boto na nga sila sa akin Kahit ata yung aso nila na si Kirby ay natutuwa kapag nakikita niya ako. Para sa akin nun, matamis na oo na lang ni Maika ang pinakahinihintay ko. Label na lang talaga para matawag ko siyang girlfriend ko. Salamat sa pagpunta, Jiro, ha? Sana nabusog ka kahit na konti lang yung handa namin. Salamat din sa pag-ibita sa akin, Maika. Alam mo nga, ang tagal ko nang hindi nakakapamiesta Ang saya pala talaga ng pesta dito sa Santa Ana. Mamaya nga may talent contest.
Sumali yung pinsan ko na si EG. Seryoso? Eh di ba 7 years old pa lang yun? Nako, kumakanta na yun simula pa nung 4 years old. Kaya ayan, nanlalamon yun sa biritan. Talaga? Grabe naman ang pamilya nyo, Maika. Talagang talented pala kayo lahat. Ikaw, bakit hindi ka sumali sa talent show ng barangay nyo? Ako kasi yung nanalo last year. Wow, hindi na ako magtataka. Ang galing mo kumanta eh. Talagang deserve mo manalo. Salamat, Jiro, pero kung hindi siguro ako magaling kumanta, hindi mo ako magiging crush, no? Siyempre magiging crush pa rin kita. Nakakalabat per sight ng ganda mo eh. Naku, bolero ka talaga. Hindi ako magsawang sabihin na ang ganda-ganda mo, Maika. Ikaw na ata yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang OA mo naman, Jiro. Grabe ka sa buong mundo, ha? Diyan ka na nga. Mag-abang ka na ng trike dyan. Oo na, eto na nga. Aalis na. Basta pasabi na lang din kina tita ha. Ang sarap ng mga anday nyo. At ang ganda-ganda pa ng anak nila. Naku, ayaw mo pang paawat talaga, ha? Pero sana nagustuhan nila yung dala kong wine ha. Para kila tito yun. Huwag mong iinumin ha. Hoy, anong tingin mo sa akin? Pero gustong gusto yun ni Papa for sure. Naka-display na nga agad kanina eh. Totoo? Oo, sayang lang kailangan mo nang umuwi. Bakit? Mamimiss mo ba ako? Sira! Gusto ka kasing ayain uminom nila Papa, pero kailangan mo na din umuwi eh. Sayang. Pero may next time pa naman, di ba? Babalik pa naman ako dito sa inyo. Panigurado. Pero yun na pala ang last time na makakapunta ako kila Maika. Yun na pala ang huling beses na makakasama ko ang pamilya niya. Eh kasi naman, DJ Kakay, naging busy si Maika. Busy siya sa exams niya at mga gawain sa school kaya nawalan na kami ng oras na makapagkita. Halos 1 beses na lang kami makag-usap sa chat. Paminsan nga, wala pa. Ako na lang talaga ata yung syunga na naghihintay na magre-reply pa siya. Naintindihan ko naman siya noong mga panahon na iyon, lalo na hindi biro ang course niya. Nursing student kasi siya, DJ Kakay. Basta kung pwede, dadalhan ko siya ng kape sa dorm niya habang nagre-review siya. Siyempre gusto ko siyang i-cheer up o suportahan. Talagang naging consistent naman ako, DJ Kakay. Naghintay naman ako ng 6 na buwan. Sa loob ng panahon na yon, naramdaman ko din naman na may pagtingin siya sa akin. Maika, good evening. Kumain ka na ba? Kagigising ko lang, Jiro. Hindi pa ako nakapag-dinner. Bakit? Wala lang. Ayan sana kitang kumain sa labas eh. Baka naboboard ka na dyan sa dorm mo. Hindi naman ako naboboard. Alam mo naman na ang dami ko rin namang ginagawa, Jiro. Hindi pa kasi tapos yung exams namin. Na-move bigla. Buti na lang na-move. Ay oo, mabuti naman na na-move yan. Para may oras ka pa mag-review at makapaganda. Sorry ha. Hindi ako makakain sa labas ngayon eh. Pero hindi ka pa naghahaponan, di ba? Gusto mo ba dalan kita ng food dyan? Anong gusto mo? Chinese food, Korean food, o hito? Jiro, hindi ka ba busy? Wala ka bang exams? Meron, pero nag-review naman ako, Maika. Tsaka madalas stock knowledge lang naman ako. Wala talaga akong oras ngayon eh. Huwag ka nang pumunta dito. Pero siguradong gutom na gutom ka na. Magdadala lang naman ako ng pagkain eh. Promise, hindi ako magtatagal dyan. Jiro, bakit nung ba ginagawa to? Ha? Siyempre, nanliligaw ako sa'yo. Baka gusto mo nang tumigil. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi kita marinig. Talaga bang gusto mo pa akong ligawan, Jiro? Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Bakit mo naman nasabi yan, Maika? Kailan pa ako nagsawa sa'yo? Maika, kausapin mo ako. May problema ba? May problema ba tayo? Baka kasi nagsasawa ka na sa panliligaw mo sa akin, Jiro. Tignan mo, lagi akong busy. Wala na akong panahon pa sa ganyan. Sabi ko naman sa'yo noon pa na hindi pa ako ready, diba? Maika, naintindihan ko naman eh. Pero diba sabi ko sa'yo na hindi ako maghintay sa'yo? Ayoko nang sayangin yung oras mo, Jiro. Sigurado ka ba na kaya mo maghintay? Oo nga, maghihintay ako. Yan naman lagi niyong sinasabi eh. Pero kaagad din naman kayong sumusuko. Nyo? Sila lang iyon, Maika. Sabi ko naman sa'yo na ibahin mo ko sa kanila. Pero paano kapag nakahanap ka na mas better sa akin? Jiro, ngayon pa lang, kung gusto mo nang tumigil, tapusin na natin to.
Bakit ka nagkakaganyan, Maika? Sorry, Jiro, pero tingin ko mas mabuting itigil na lang natin to. Hindi pa ako ready eh. Hindi ko pa alam kung kailan ako magiging handa. Kung kailan ko kayang ibigay sa'yo lahat. Alam mo naman yung nangyari sa akin sa past relationship ko, di ba? Pero paano naman ako, Maika? Ikaw lang ang gusto ko. Alam ko naman yung mga nangyari sa'yo at sa ex mo eh. At hindi ko yung gagawin. Maika, please. No, Jiro. Ayokong masaktan ka pa. Tigilan na natin to. Pinatigil ako ni Maika sa panliligaw sa kanya, DJ Kakay. Siyempre, hindi ako kaagad pumayag. Hindi naman ako kaagad nawala ng pag-asa. Gusto ko pa siyang habulin. Pero siya na mismo ang bumitaw. Blinak niya ako sa lahat at nawalan na talaga kami ng komunikasyon. Na heartbroken ako, DJ Kakay. Hindi ko in-expect na ang 6 months ay mauuwi lang sa ganon. Ni hindi ko nga siya nakita bago kami magkalimutan. Naintindihan ko naman si Maika. Hindi pa raw siya handa. Study first, kumbaga. Lalo na kagagaling lang yan nun sa isang toxic na relasyon. Niloko siya. Isang bagay na hindi ko gagawin kay Maika. Pero wala eh. Hindi ako pinagbigyan ng tadhana. Masakit sa akin ang lahat, DJ Kakay, pero mas lalong sumakit noong nakita ko siyang muli. Nakita ko siyang muli after 2 months. Nagtatrabaho na ako noon sa isang coffee shop nang makita ko si Maika. Nasaksihan ko kung paano siya bumaba sa motor ng isang lalaki. Lintik na pag-ibig. May pinalit na siya sa akin, DJ Kakay. Maika! Ano ba? Jiro? Anong ginagawa mo dito? Saan ka pupunta? Ano ba? Bitawan mo ako, Jiro! Buisit, ayun ba yung hindi pa ready? 6 months ako naghintay pero 2 buwan pa lang may boyfriend ka na. Jiro? Bitawan mo nga ako! Jiro, nasasaktan ako! Binigay niya yung bukay sa'yo? Ano bang meron dun sa lalaki na yun? Kaya ko din naman bigyan kita ng bukay ah. Kahit ilang bukay pa yung gusto mo. Jiro? Ano ba? Huwag kang mag-iskandalo dito. Saan mo naman nakilala yung Maika? Kausap mo ba siya habang nililigawan kita? Ang sakit naman. Ang sakit-sakit. Wala ka na doon, Jiro. Labas ka na doon. Tigilan mo na nga ako. Ang lakas mo magsabi na hindi ka pa ready. Sana tinapat mo na lang ako na ayaw mo talaga sa akin. Lalo ako nasaktan at pinaasa mo. Jiro, tama na. Tungkol to sa akin, hindi sa'yo. 6 months ako naghintay tapos after 2 months, mapupunta ka lang sa iba? Wala akong oras para makipag-usap sa'yo, Jiro. Hindi ba pwede na tanggapin mo na lang? Na hindi ikaw yung pinili ko. Hindi naman ako bagay na basta-basta mo lang makukuha eh. Kaya nga 6 months ako naghintay eh. Kahit ilang taon pa nga, kaya ko. Pero ganyan lang palang gagawin mo. Jiro, please. Tumigil ka na. Sir? Excuse me, sir. Kayo po ba yung bantay sa coffee shop dito? Bibili po sana ako ng matcha latte. Teka lang, kitang nagdadrama pa eh. Sana hindi niya na lang ako hinayaan na manligaw. Sana hindi na lang niya ako binigyan ng mixed signals, DJ Kakay. Actually, sana hindi ko na lang siya nakilala at all. Ang sakit kasi eh. Sinampal ako ng katotohanan na kahit anong gawin ko, hindi ako pipiliin ng kagaya ni Maika. Grabe no? Porket ba maliit ako? Porket ba wala akong sasakyan o motor? O porke ba hindi ako ganun kayaman? Ang dami kong tanong sa sarili ko. Nakakabaliw talaga. Sana dineretso na ako noon pa ni Maika. Hindi yung papakilala niya ako sa buong pamilya niya o paparanas niya na mahalaga ako sa kanya. Nagsiselos pa nun siya sa mga klasiko ha. Diba grabe? Hanep talaga. Tapos siya pala itong kaagad magkaka-boyfriend. Asan dun yung hustisya? Asan yung hindi ready dun? Nakaka-heartbroken. Dahil sa huli naming pagkikita ni Maika talagang mas lalo akong nasaktan. Puro paglalasing na lang ang ginawa ko kasama ang barkada. Ilang linggo din ako na ganon. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Hanggang sa isang araw, habang naka-duty ako sa coffee shop, nakilala ko si Sammy. Good afternoon, ma'am. Ano pong order nila?
matcha latte, tsaka, make it extra cold please. Tsaka isang strawberry donut na din. Okay po, ma'am. 256 pesos po ang total. Here's the payment. Keep the change. Thank you, ma'am. Ano pong pangalan nila? Sammy. S-A-M-M-I-E. Sammy. Okay po, tatawagan na lang po namin kayo. Kuya, by the way, alam mo, you look familiar. Nakita na ata kita sa bar kagabi. Tsaka same university ata tayo. Yung totoo, sinusundan mo ba ako? Ha? Naku po, hindi po. Ngayon ko lang po kayo nakita, ma'am. What? That's so offensive Regular customer din ako dito, kuya. Akala ko nga, memorize mo na yung order ko eh. Hindi mo pala ako tanda. Ay, sorry po, Sammy. Hindi po ako matandahin sa mukha ng mga tao ngayon. Pasensya na po. Okay. Teka, ano palang pangalan mo, kuya? Malay mo, mas magkita pa tayo sa university kesa dito. Jiro nga po pala. Wow! Ang cute naman ang name mo! It's very fitting! Nice to meet you, Jiro. Kahit na snobber ka pala, ha? Joke lang. Hindi ako snubber, promise. Hindi ko lang po talaga napansin pero difference na po tayo. Sabi mo yan, ha? Excuse me, Sammy. Ito na yung order mo. Oh, wow. Thank you, Jiro. Akala ko ba, tatawagin mo na lang ako sa counter kapag okay na. Ang ganda naman kasi ng pagkaupo mo dyan. Nakakaya kung aabalahin pa kita. Saka, kumakain ka ba ng cookies? Ito sana. Ilabi ko na sa'yo. Oh my gosh! Thank you, Jiro. Okay, hindi na ako magtatampo sa'yo niyan. Basta kung may kailangan ka pa, tawagin mo lang ako sa counter. Enjoy your drink. Sa hindi inaasahan na pagkakataon, nakilala ko si Sammy. Freshman eduk student na major in English sa university namin. Sukoy din siya sa coffee shop at simula noon madalas ko na siyang nakikita at nakakasama. Napakakalog at arte niya. Ibang-iba sa mga tipo ko, ibang-iba kay Maika. Pero ewan ko ba, tuwing nakakasama ko siya, iba ang nararamdaman ko. Nakatulong si Sammy para tuluyan ko makalimutan si Maika DJ Kakay. Lagi kaming nagyayaan na lumabas at magparty. Wala lang sa akin kahit naubos ang sahod at allowance ko sa pagbabar hopping namin. Ibang klase kapag si Sammy na talaga ang aking kasama. Jiro, let's dance! Come on! Ano mo yung ginagawa mo dyan? Mukha kang estatwa dyan. Sumayo ka nga. Sige, sumayo ka na. Dito lang ako. Tinatawag ka ng mga kaibigan mo, oh. Bakit? Ayaw mo na ako kasayawan? Nakaka-hurt ka ng feelings, ha? Akala ko pa naman, pumunta ka dito dahil sa akin. Diba? Ang klini mo naman. Grabe ka makahawak sa braso ko, uy. Ayaw mo? Ayaw mo na talaga sa akin, ha? Tatampo na ako. Alam mo, Sammy, lasing ka na. Mabuti pa, uuwi na tayo. Iuwi mo ako? Huwag kang ganyan, uy. Lasing ka na talaga. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Kilala mo ko, da. Mataas yung alcohol tolerance ko. Hindi ako lasing, ha? We, halatang ngilong-ngilo ka na eh. Hindi nga sabi. You're so kulit. Basta di ako lasing, Jiro. Baka ikaw dyan. Halatang litong-litong ka na dyan, ah. Hay nako, Jiro. Hindi nga ako lasing. Never ako malalasing. Woo! No, no, no! Ang lala mo, Sammy. Kiss kita dyan eh. And I'll know it kasi hindi nga ako lasing. Sige nga. Sige, sige. Sige nga. Sammy, bakit mo akong inalikan? Gusto mo pa ba? Isa pa? Sammy, stop. Jiro, bakit ba? Wag na. Wag na ulit mo gagawin yun, Sammy, ha. Ang KJ mo. Wag mo na ulit gagawin yan, Sammy. Baka tuloy na akong mawalog na ito, eh. Ha? Ano daw? Sammy, I think I'm falling for you. Habang nasa bar kami, napaamin ako bigla kay Sammy. Totoo yon, DJ Kakay. Talagang nagugustuhan ko na siya. Halos 2 buwan ko na rin siya na nakakasama sa mga party kaya naman hindi ko na din napigilan pa ang aking sarili at ang aking damdamin. Hindi mahirap mahulog sa kagaya niya.
Siya yung kaagad mong makakasundo at makikilala. Hindi naman ako nagmamadali, DJ Kakay. Pero dahil na rin sa 6 months kong napagdaanan kay Micah, gusto kong linawin na rin kay Sammy ang nararamdaman ko. Pero sa tipo ni Sammy, inasahan ko na iba nga siya sa mga babaeng nagustuhan ko noon. Totoo ba yung sinabi mo, Jiro? Ibig sabihin ba na gusto mo ako? Oo, Sammy. Gusto kita. Ikaw naman? Kinis lang kita. Na-in love ka na. Inaasal mo na naman ako. Matagal na kaya kitang gusto. Kasi ano? Bakit mo ba ako gusto? Kulit mo, tatanong pa talaga. Kasi ano nga? Ang KJ mo. Kasi masaya ka kasama. Binubuo mo ang araw ko. Ay! Hindi ko naman alam na ang sweet-sweet mo pala. Loverboy era mo na? Niloloko mo ko, no? Pero seryoso, Jiro. Alam mo, I like you din naman eh. Oh, natameme ka dyan. Totoo to ah. Ikikiss ba kita kung hindi kita gusto? Ibig sabihin ba nito, may chance na maging tayo, Sammy? Jiro, don't get me wrong ah. Pero, madami akong manliligaw eh. Isa ka lang sa mga magiging mga lalaki ko, Jiro. Ha? Sammy naman. Sinasabi ko lang yung totoo, Jiro. Marami kayong na lalaki ko. Seryoso ka ba, Sammy? Huwag mo naman akong paglaruan. Hindi kita pinaglalaroan na. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo kaagad. Ngayon pa lang. Gusto kita, Jiro. Pero may iba din akong gusto. Hindi lang ikaw. Paano naman yun, Sammy? Ang unfair mo naman. Unfair? Tinatapat na nga kita eh. Hindi naman ako para mag-sugarcoat pa ng mga gusto kong sabihin sa'yo. Sammy, gusto ko itang ligawan. May chance ba ako sa'yo o wala? Bakit ka sumisigaw? Sinisigawan mo ako? Basta kung may bala ka manligaw, Jiro. Competitive talaga yung market ko. May chance ka naman pero alam ko sa sarili ko na may chance din sila. At least, 'di ba? Honest at straightforward ako sa'yo. Ayoko naman na umasa ka. Red flag si Sammy. Alam ko naman yun simula pa lang, DJ Kakay. Pero para ulit akong sinampal ang tadhana nito. Gusto niya daw ako pero madami din siyang gusto na iba. Akala ko naman special ang trato niya sa akin pero yun pala, ganun siya sa lahat. Hindi naman ako baliw para magstay at magpatuloy, DJ Kakay. Siyempre may dignidad din ako. Hindi na ako nakipagkompetensya pa at hinayaan ko na lang si Sammy. Simula noon ay iniwasan ko na siya. Hey! Jiro! Jiro! Uy! Jiro, sandali! Ano ba yun, Sammy? Iniiwasan mo ba ako? Bakit hindi ka na nagre-reply sa mga chats ko sa'yo? Niyaya kita last night. Hindi ka naman pumunta. Di ba madami ka namang lalaki? Ba't hindi na lang sila yung yayain mo? Wow! Ang bastos mo naman. Kinakausap kita ng matino ah. As a friend. Alam mo naman na more than friends lang ang gusto ko. So ganyan. Hindi na tayo magpapansinan? Hindi ka nasasama sa akin? Hindi ko kasi maintindihan kung ano ba talagang gusto mo, Sammy. Hindi naman pwede na madami kang gusto. Ayokong mas umasa pa sa'yo. Kaya ngayon pa lang, ititigil ko na to. Come on! Ayaw mo ba na ganito na lang tayo? Yung masaya. Nag-i-enjoy ka naman ah. Hindi lahat gusto makipaglaro, Sammy. Yung bang mga lalaki mo, alam nila na madami sila? Alam ba nila yon, ha? Oo, Jiro. At tanggap naman nila. Ikaw lang tong kung makaarte dyan. Gosh. Pasensya ka na. Hindi ako katulad ng iba. Hindi ako kagaya nila kaya ayoko na, Sammy. Ouch naman. Teka nga. Jiro, huwag ka naman magmadali. Ang bilis mo maglakad. Saan ka pa pupunta? Wala ka na dun, Sammy. Jiro, kaibigan mo pa rin naman ako eh. And as your friend, ayoko nga na masaktan ka. Tigilan mo Nasamboy na ka. ako, Sammy. Tigilan mo na ako. Alam mo, paano kung ireto na lang kita? May cousin ako, si Lara. Single siya. Good girl pa. Why not, diba?
Tigilan mo na ako sa mga pakulo mo. Ano ba, irereto lang kita eh. Basta irereto kita ha. Promise, mas magugustuhan mo siya. Umasa pa rin talaga ako na kahit papano ako ang pipiliin ni Sammy. Pero lalo ko lang nasaktan ng sarili ko kung maghihintay pa ako sa kanya. Pilit ko man na lumayo na lang siya naman ang kusa na lumalapit sa akin. At doon nga niya ako sinimulang ireto sa pinsan niya, si Lara. Nag-guilty siguro si Sammy kaya ipapasa na lang niya ako sa iba. Nung una nagsimula lang kaming mag-chat ni Lara. Mabait nga siya, mahinhin at mas reserved kesa kay Sammy. Madalas ay busy din siya dahil engineering ang kanyang kurso. Pero hindi ko maiwasang isipin si Sammy. Pinilit niya pa rin ako na kinakausap para itanong si Lara. Nagmimistula siyang tulay para sa amin. At kung papipiliin ako kung sino ang mas gusto ko, sa totoo lang ay gusto ko pa rin si Sammy. At dahil sa naranasan ko sa kanya, pumasok sa isip ko ang paghihiganti. Paiibigin ko si Lara, tsaka ako siya paaasahin. Gusto kong sirain din ang relasyon nila bilang magpinsan. Yun ang naging plano ko, DJ Kakay. Sa isang buwan na nakilala ko si Lara, kaagad ko siyang niligawan para lang sa intention ko na paasahin at saktan sila ni Sammy. Hindi ka pa ba uuwi, Jiro? Hindi pa, Lara. Hinintay ko pa si Sammy. Sabi niya kasi pupunta siya dito, di ba? Dito sa dorm? Bakit daw? May pag-uusapan kasi kami. Ganun ba? Pupunta kasi kami sa bagong bukas na bar sa linggo. Gusto ko sana sumama ka. Kaso sabi ni Sammy, masyado ka daw mahinhin. Hindi ka daw makakasabay sa amin. Saka baka ma-top place ka lang daw doon. Sabi ko naman, andun ako kaya dapat andun ka din, di ba? Pero kasi baka hindi mo daw magustuhan doon. Uy, hindi kaya. Gusto ko rin naman ng mga ganun, Jiro. Sure ka? Sabi kasi ni Sammy baka di mo ma-enjoy. Saka sabi niya pa, anti-social ka. Ayaw mo sa mga matataong lugar. Totoo naman yun Pero kung para sa'yo, I can always try, Jiro. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Baka napipilitan ka lang ha? Ayaw ko din kasi napipilitan ka, Lara. Sabi kasi ni Sammy, hindi mo gusto na nagkikisala mo sa ibang tao. Mahirap daw na makasundo ng iba. Ha? Sinabi niya yun? Bakit niya naman sasabihin yun? Hindi naman yung totoo Kaya nga, nagkasundo naman tayo kaagad, diba? Ay, ewan ko ba dun? Yun lang yung kinuwento niya sa akin, ni Sammy. Ewan ko din bakit nasabi niya yun. Okay ka lang ba? Huwag mo nang isipin yun, Lara. Jiro, about kasi kay Sammy. Ano yun? Lagi pa ba kayong nag-uusap? Oo, huwag kang mag-alala. Ikaw lang naman din yung pinag-uusapan namin Ay, ayoko sana na pag-usapan niyo ako, Jiro Sa totoo lang, hindi ako komportable sa ganun. Alam ko na si Sammy yung nagpakilala sa'yo sa akin, pero hindi naman niya alam kung anong nararamdaman ko tungkol sa'yo. Labas siya sa magiging relasyon natin, Jiro. Teka, Lara. Nagsiselos ka ba? Nagsiselos ka ba kay Sammy? Ha? Uy, hindi Hindi ako nagsiselos, Jiro. Pero, alam mo naman yung nararamdaman ko, di ba? Ano bang nararamdaman mo, Lara? Na gusto kita. Gustong gusto kita. Seryoso yung nararamdaman ko para sa'yo. Willing naman ako na mas maging friendly. Willing naman ako na makipag-socialize kung yun yung gusto mo, Jiro. Lara, totoo ba yan? Ibig sabihin yan, gusto mo akong maging boyfriend? Oo, Jiro. So tayo na? Oo, Jiro. Tayo na. Salamat, Lara. Hindi ako makapaniwala. Uy, pero, Jiro, wag muna sana nating ipaalam sa iba. Teka, bakit? Lalo na sa pamilya ko, Jiro. Panigurado kasi. Tututo sila sa atin dahil magkaiba yung religion natin. Parang nawala bigla ang plano ko na paasahin at saktan si Lara matapos niya akong sagutin. Masaya ako na matatawag ko na siyang girlfriend. Doon ko lang naramdaman na talagang may tao na may pakialam at pagmamahal sa akin. Ibang-iba kasi si Lara, DJ Kakay. Tapat siya at talagang sasabihin ang totoo sa'yo. Kaya tuluyan niya din akong nabihag.
Pero, panandalian lang kasiyahan, DJ Kakay. Naging isang pagsubok sa amin ang tungkol sa pamilya at relihiyon niya. Ganun pa man, nagpatuloy lang kami sa relasyon namin ni Lara, kahit na sinesekreto pa namin to sa lahat. Doon ko nasabi na nahulog na ako ng tuluyan sa kanya. Dahil sa kanya, mas na-inspire ako na maging mabuting tao. Ibang klase. Ganun pala talaga ang nagagawa ng pag-ibig, DJ Kakay. Kahit na may masama pa akong balak noon, nawala ang mga iyon. Totoo na to. Totoo na ang nararamdaman ko sa kanya at totoo ang relasyon namin. Nagugutom ka na ba, love? Kain na tayo. Doon sa food court na lang. Sige, love. Ano bang kakainin natin? May cravings ba yung mahal ko? Parang gusto ko ng kaldereta. Sige, tara order na tayo. Love, wag mo sana akong akbayan. Ha? Bakit? Mabigat ba yung kamay ko? Hindi. Pero baka kasi may makakita na kasama namin sa simbahan o kakilala ni na mama. Alam mo naman kung gaano kabilis yung balita. Oo. Sorry, love. Nakalimutan ko. Dito na lang ako umupo sa harapan mo. Thank you sa pag-intindi, love. Promise, sa next monthsary natin, tatapatin ko na si na mama. Sasabihin ko na yung tungkol sa atin. Hindi naman ako nagmamadali, love. Basta kapag handa ka na. Love, sana wag mo masamain kung gusto ko na ilihim natin ng ganito katagal, Alam mo, love, naisip ko na nga na baka pwede naman ako mag-convert ako sa relihiyon nyo. Yun lang naman kasi yung hindi gusto ng parents mo, di ba? Gagawin ko lahat para sumangayon sila sa relasyon natin dalawa. Love, thank you. Thank you, Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na marinig yan mula sa'yo. Gusto kong ipaalam kay Lara na talagang seryoso ako sa relasyon namin. Handa ko rin siyang ipaglaban sa parents niya at handa kong gawin lahat para sa aming dalawa. Yun ang una kong naisip na paraan, DJ Kakay. Ang paglipat ko ng relihiyon nila para hindi na ito maging hadlang sa samahan namin. Kapag talagang mahal mo ang tao, ang dami mong kayang gawin, hindi ba? Hindi naging mahirap sa akin yon. Talagang porsigido ako lalo na ako ang lalaki. Siyempre ako dapat ang nag-a-adjust. Ako dapat ang manligaw at manuyo din sa mga magulang niya. Ngunit ilang buwan na ang lumipas nang nakalipat ako sa kanilang relihiyon na kagaya ng kay Lara, inasahan ko na ipakikilala niya din ako sa parents niya. Yun pala DJ Kakay ay aasa lang ako ulit sa wala. Hello, love? Ba't ngayon ka lang sumagot sa tawag ko? Lara, umiyak ka ba? Bakit ka umiyak? Love, ano nangyari? Jiro, mag-break na tayo. Ha? Lara naman, wag mo naman akong biruin ng ganyan. Love, ayoko na napaprank. Jiro, gusto ko nang tapusin to. Lara, wag naman ganito. Ano ba nangyayari? Ayaw ni na mama sa'yo, Jiro. Hindi sila pumapayag sa relasyon natin. Ayoko nang mahirapan ka pa, kaya mabuti pang itigil na lang natin to, Jiro. Pero ginawa ko naman lahat, di ba? Bakit daw? Bakit hindi nila ako gusto? Lumipat ako ng religion nyo para walang hadlang sa atin dalawa. Hindi pa ba yun sapat? Hindi mo naintindihan, Jiro. Kasi hanggang ngayon, si Erickson pa rin yung gusto nila para sa akin. Erickson? Ex mo? Yung ex mo? Oo, Jiro. Oo. I'm sorry. I'm so sorry. Lara, wag naman ganito. Paglaban mo naman ako. No, I'm sorry, Jiro. I'm sorry talaga. Peste. Hindi ko kailangan ng sorry na yan, Lara. Ang kailangan ko yung paninindigan mo din ako. Itong relasyon natin, ang kailangan ko, magsakripisyo ko din at ipaglaban mo din ako. Hindi ko na kaya, Jiro. Pasensya na pero wala na tayong pag-asa. Alam mo naman na hindi ko kayang suwayin yung pamilya ko. Kaya ganun na lang yun. 1 year na napunta pa sa wala yung relasyon natin.
Naglaho na parang bula ang lahat, DJ Kakay. Akala ko hindi na ako kailanman naasa pa sa babae. Ganun pala ang gagawin sa akin ni Lara. Kung kailan ginawa ko na talagang lahat para ipaglaban siya. Kapalit ng lahat ng yon ay ang pagtalikod niya sa akin. Ang pagsuko niya. Nakakabaliw. Isa lang naman akong simpleng lalaki na gustong magmahal at nangangarap na mahalin din pabalik. Pero ang lupit ng tadhana. Nakakailan ka na. Napapaisip ako na ganito ba talaga? Habang buhay na lang akong aasa sa mga babae. Sumusobra naman kayo. Awat na. Time's up. Ang sakit na kasi. Back to zero ako ulit. This time, mas malala pa. Yung talagang durog na ang puso ko. Dito na nagtatapos ang storya ko, DJ Kakay. Salamat sa pakikinig. Sana pagkatapos nito ay wala nang susunod na babae na magpapaasa ulit sa akin. Nakakatakot. Sana ay hanggang dito na lang ang lahat.